Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Ping Lacson sa kanyang official Facebook page. Sabi niya, matapos kumpirmahin ng Korte Suprema nitong Enero 29, 2026 na pinal na ang pagkakadeklara sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bilang unconstitutional, binigyan din ni Senator Ping Lacson ang kahalagaan ng pagrespeto sa hudikatura. Ayos ha! Ito, ang ganda ng kanyang post. Agree or disagree? Right or wrong? Just or unjust? Faultless or defective? We must accept and respect the Supreme Court ruling on the unconstitutionality of Vice President Sara Duterte's impeachment case. They are not called the gods of Padre Fora for nothing. Panpilol Ping Lacson. Wow! Yan ang tunay. Yung kanyang best friend, Senator Soto, na kung ano-ano pang sinasabi na, judicial overreach. Ano pa yung mga statement niya, yung hindi niya matanggap. Impeachment is now an impossible dream. Ano ba? Nakakaawa ang mga law students and professors sa ginagawang it will take many years bago makorek ito. Okay lang sana kung ang nagsasalita isang abogado. Example, sino ba yung mga abogado sa Senado? Okay lang sana kung magreklamo sina magkapatid na Cayetano. Pwede yun dahil mas nakakaintindi sa batas eh. Kaya lang tahimik ang dalawang Cayetano. Sino pa? Si Senator Escudero. Tatlo. Sino pa bang lawyer doon? Senator Marcoleta. I think may isa pa. Ilan ba silang abogado sa Senado? Pimentel. Wala na si Pimentel. Oh, so bakit si Senator Soto na I don't know kung anong background niya sa law, na siya yung grabing reklamo. Talagang, ito, opinion ko lang ito yung pagbasa ko sa statement niya kapon, na halos hindi niya matanggap yung desisyon. Kaya mabuti na lang. Salamat po, Senator Lacson. Ang ganda po itong sana mabasa, mapakinggan ni Senator Soto itong inyong pahayag. Tanggapin na natin na in fairness sa Kamara, wala akong masyadong reklamo na kasi sila yung nasupalpal eh. Sila yung gumawa niyan. Sila yung sinabihan na hindi nyo sinunod ang due process. Ganito. Sabi ni Congressman Joel Chua, we will revise the rules of impeachment in the House. We will abide. Ang gaganda. Wala akong nakikitang adverse reaction sa mga kongresista except kay Congresswoman De Lima na sabi niya na na-dismiss yung impeachment dahil lang sa technicality. Inamin niya dahil technical. Ang emphasis ni Congresswoman De Lima is wala pang nalilinis na pangalan. Sabi niya. Ano pa? May statement din si Congressman Ridon na tinatanggap din niya. Parang pinuri pa nga niya ng kaunti. May kaibahan yung desisyon ng Korte Suprema nung una at saka yung desisyon dito sa motion for reconsideration. Parang gumanda pa daw. Although unconstitutional pa rin, kaya lang parang may tinanggal na utos at mas maligaya si Congressman Ridon. Yun.
ang mga Supreme Court Justices, kanya-kanyang bigay ng kanilang concurring opinion. Magaganda eh. Una, si Associate Justice Ami Lazaro Javier. Sabi niya, hindi nyo sinunod ang due process eh. Sundin nyo. BP Sara was denied of his constitutional right. Hindi pwedeng sabihin nyo na, ano ba yun? Na doon na lang siya sa trial informahan. No. Sino pa? Si Justice Hernando, yung sabi niya, you cannot apply the doctrine of operative fact. Medyo malalim ito. Yung parabang kahit unconstitutional yung nangyari, pagbigyan daw, parang hindi. It's not applicable yung doctrine of operative fact sa nangyari. Ano pa, si Justice, may isa pang Justice, kalimutan ko na, Fernando. Napaka saya. Ang ganda yung timing, di ba? Bago isampa ang impeachment complaint ni BP Sara sa February 6. Oh, ito. Nag-decide na with finality ang Supreme Court. Huwag nyo nang ulitin ito nakakaya. Parang gano'n. So, maligaya ngayon si BP Sara, although wala pa siyang statement. Ang nagsalita lang yung mga abogado niya, yung defense team. Let's move on, sabi ng defense team. At I'm sure, pinaghahandaan na ito ng mga abogado ni BP Sara itong refiling. Kasi sigurado yan, Makabayan Black, Akbayan, yung dalawang grupo na yan, siguradong magsasampa ulit ng impeachment complaint laban kay BP Sara. Ilan bang nag-file? 3 yung nag-file last time. Sa pinakamababa, 3. Lahat na nag-file last year, I believe, mga kaparian pala. Magsasampa din yan, and salamat sa Korte Suprema dahil may clear guidance na kung paano ang susundin para hindi na maulit na ma-declare unconstitutional. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan og yero. Kay sukad-sukad diba na ipakatawag sa ako akan nakapasalamat kami dako naunta ikaw ta sa ano og kinabuhi. Ut namo sa imong mga maayon. So, mao na ni ang itsura sa balay ni nanay, mao na ni ang kadagkuon sa buslot. So mga dagko na gid kaayo. Makita gid nato nga mga dagko na gid ang buslot. So mga karaan na gid kaayo nga yero. So mga dagko na gid og buslot. So karon na nay pila na ni katuig ani ang imong balay? 35 na. Sobra kapin. 35 katuig na katuig igang imong balay. So dugay-dugay na gyud. So mao day ngani nang itsura nga dako na gid kayo og mga buslot. So karon na nay makaatop na gyud ka kay tabangan naman ka sa among mga kauban nga lalaki kay wa naman kay kakaya. O sige nanay hinapunta nga kining nagdumala ani og kining kuan diri nagtabang nga tasaan sila nabuhi kay. Ano ako
Karon human na gid sa pag-atop, maayo na gid nga tan-awon ang balay ni nanay. Ayaw nga napulihan na sa Ginoo sa nagtabang sa sin. Oo nga nakaatop na ka nanay. Tup na gayud na patsada na gayud sa nanghinaot kami nga maayo tagaan kamo. Maayong mga panglawas. Salamat kay nanay.